Sa totoo lang, PBB is more than just a reality show. It is a treasure trove of adulting life lessons. Ang sabi ng treasure trove, hindi nyo kaya? Nagdugo ilong ko. No, hindi mo kaya, di ba? Yan ang pag-uusapan natin on this week's episode of Siligang sa Gabi. And sino ba ang best person to join us on this episode? Pakinggan natin ang ating special guest in our Ka-Okra of the Week. Hello Philippines and hello world! I'm Bianca Gonzalez, ang OG border ni Kuya, and I'm so happy to be back dito sa Siligang sa Gabi, the podcast! Hello mga ka-okra! Yay! Ang saya ng live music click the follow and button and the notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload! Yes! Hello, Ka-Okras all over the world! Welcome to our special episode 237 dito sa Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our Eat Girl Isha at ang ating master storyteller na si Mike Kwento ako. At ang ating special guest today na narinig nyo on her second appearance and guesting dito sa Siligang sa Gabi. Ang nag-iisa si Bianca Gonzalez in town. Ate B, welcome back! Ate B! Hello! Gusto ko naman yung treasure trove. Yes, treasure trove, yes. Straight from bahay ni Kuya, yes, si Ate B today. So thank you for being with us at pinaunlakan mo ulit ang aming invitation to be here sa Siligang sa Gabi. Thank you so much. How are you feeling na ang historic and momentous collab edition ng PBB ay papatapos na? Malapit na natin mahalala ang big winner. Correct. Anong nararamdaman mo, TB? Actually, this season is already longer than we expected it to be. Lagi naman pagpapatapos na ang kahit anong season, it's bittersweet. Not just because parang wala ka nang abangan sa kwento ng mga housemates, but because imagine for 3 months, part ng daily life ko na makita yung tinatawag naming housey o yung staff sa bahay ni Kuya. Everyday kachikahan, everyday kasama sa work at kwentuhan. So, super bittersweet, but at the same time, grateful kasi grabe yung support ng tao for this season. Correct. Grabe, ang lala talaga. Trending kahit na hindi kayo airing ng umaga, ganyan. Trending pa rin kayo hanggang umaga. Ibang level talaga. Na-extend, diba? Dapat June 28, naging July. Yes. Correct. Kasi nga, ang daming mga hindi maputol na mga eksena dahil sobrang, hirap na hirap yung editor. Hirap na hirap na yung editor. Lagi, sobrang hirap na hirap. Lalo na before kasi our Saturday episodes used to be maybe an hour and 15, an hour 20. Tapos dati we had Uber. So yun yung afternoon show. So merong iba't ibang place para umere ang mga storya. So usually the more serious story is on prime time, pero yung mga fun na nasa iba. Naglalaro-laro lang yung mga housemates, nasa Uber. Correct. So, talagang shocked ang mga editors lagi. Correct. At congrats dahil Sikliglig. every episode may branded entertainment. Laging yun ang last sabi ko, ano kaya activity this week? Ganyan. Ano this day? Ganyan. Ay, inaabangan, taray, bongga. Happy for the housemates. At nagko-comment pa ako sa mga taga-ABS na friends ko, ito, pakipanoorin nyo to, ganyan. Ito, not so. Pakisabi, not so to, ganyan. Medyo boring, ganyan. Pero hindi natin sabihin ko alin. In fairness, yung housemates, di ba, kahit nasa loob sila ng bahay, nakakarakit sila, kumikita sila. Totoo. Yes. At feeling si Esnir ang pinakamaraming narakit.
Kasi halos lahat ng Sabi branded nga nila, entertainment nandun siya. Nandun siya. They Tsaka siya yung did maasahan mo say sa na si spills. Esnir. Oo, siya yung maasahan mo. Grabe talaga tong sardina. Ganun lang yung mga spills niya. So, talaga naman sanay na sanay sa TikTok world ko si Ala Esnir. But anyway, Correct, before correct. natin ituloy ang usapan at kwentong PBB, may konting reminders lang tayo ha. So keep on sharing the pod kasi nga alam niyo naman na tayo ay nag-iipon pa ng downloads. Come on, mag-stream na kayo ng Siligang Express on Mondays 10 a.m. and Siligang sa Gabi main episodes every Wednesday 12 noon wherever you get your podcast. At stay tuned kasi announce natin sa socials ang next live recording and ang quiz night natin kung saan mananalo na naman kayo ng mga salapi. Hindi na kalakihan. Naku, pero mananalo. Mag-expect sila na malaki yung mapapananan nila. Yan, so abangan niyo yan. At syempre hello tayo sa mga nakikinig sa atin sa Spotify, sa Patreon, sa mga members natin. Hello. Sa nanonood sa YouTube. Hello sa inyong lahat. At kung saan man kayo dyan, sa panig man kayo ng mundo. Hello sa Philippines, inyong hello lahat. world. Yes, sabi nga ni Ate B. Correct. Kaya simulan na natin. So, sabi nga natin kanina, so umpisa na ang PBB ay reality show on TV. Some will argue na ito ay isang talent search competition kasi nga yung daily exposure builds up yung diba yung anong tawag ba doon? Parang clout ng housemates kaya nagiging artista sila after ganyan. Pero ito nga, for this episode, pagkukunan natin siya ng mga adulting life lessons. Kasi from just watching something entertaining, may mga napipick up tayong pulot for application sa ating daily life as adults. Ako personally, Correct. favorite ko tong season na to. Easy top 3 ko to or top 4 even sa Ako din. season 1 to 3 plus ito. Yun yung top seasons ko ng PBB. So marami talaga tayong mapupulot ever since. So ngayon, i-apply lang natin yung mga yan sa adulting. Kaya nag-prepare kaming tatlo, tapos si Ate B, syempre siya ang taga-validate natin kung effective ba talaga itong mga life lessons na to. Kasi si Ate B ang paano ba to queen, di ba? So yun ang aanahin natin. Ate B, pakivalidate yung sa akin, Ate B. Ate B, maganda ka kay Mike kasi hindi namin sure kung gaano yung kay Mike. Unahin natin si Mike. Bakit dito natin si Mike? Sige, unahin nyo na ako. Kasi baka mo masabi niyo yung sa akin Correct. O sige, unahin ka na namin bilang mabuting kaibigan kami. I'll go. Yes, thank you. Bilang pa ngayon, June pa at we're celebrating Pride Month. Mm-hmm. Ang lesson na natutunan ko, I think, na sa season na ito is about Esnir being a representative of the LGBTQ plus lahat ng letters. Lahat ng letters, Kasi si Esnir, alam naman natin na siya yung isa sa clown, siya yung nagpapasaya sa loob ng bahay, siya yung one of the sources ng happiness sa loob ng bahay. Pero na-realize ko, nung nagkaroon na ng nomination at pumipili na yung mga housemates kung sino gusto nilang maging final duo, di ba napanood nyo, si Esnir yung last person na napili na maging kaduo ng mga housemates. So parang na-feel ko siya, ang daming friends from the community na naglabas ng saloobin, na even though ikaw yung pinaka masayahin, ikaw yung nagpapasaya, ikaw yung clown ng team, darating pa rin sa point talaga na hindi ikaw yung pipiliin ng mga tao na pinapasaya mo. And I think that's the reality. Siguro sa mga gay, di ba nakikita naman natin sa kahit sa mainstream, di ba sila Vice Ganda, there are times na, alam mo yun, na-feel din nila yun, or may face sila na ganun na nangyari sa kanila. So, ito, parang nakalabit na naman tayo na, wait lang, no, parang kahit pala ikaw yung gustong-gusto mo ng masayang environment at ikaw yung nagpapasaya, may point pa rin pala talaga sa life na mas iba yung gugustuhin nilang piliin or makasama. Or baka parang pwede mo ma-feel na pinipili ka lang nila pag gusto nilang sumaya. Pero pag ibang bagay, you're not the priority or the top choice. Sad naman ang first mo. Pero I mean, yung lesson na part doon is parang you don't
need to have high expectation sa mga tao sa paligid mo. Kung sa nature mo talaga yung magpasaya ng tao, ganun talaga yung gusto mo. Siguro let's not expect talaga na 100% they will reciprocate the same love, the same energy, the same affection na binibigay mo sa kanila. Kasi masakit kapag yung expectation mo hindi na-meet nung ibang tao. Just stay true to yourself na kung gano'n ka talaga, taga-spread, baka sabi ni Lord, taga-spread ka talaga ng happiness. Good vibes, no? Correct. Yan talaga ang role mo dyan sa earth. Actually, gusto ko sundan yung sinabi mo. Okay lang ba yun? Para doon na rin sa lesson ko. Doon kay Isnir, parang doon ko rin na-realize na parang ang hirap magkaroon ng real connections sa mga tao. Na parang akala mo okay kayong lahat. Tapos malalaman mo kapag pagbotohan na or ranking na, doon mo makikita na, ay, hindi pala ako priority kahit na akala mo close kayo. Kasi pag nandyan si Isnir, parang lahat close niya, vibes niya, lahat gusto siya. Pero pag ranking, doon ako nagulat na, ay, nalungkot ako na parang, ay, wala man lang nakaisip kay Isnir. So parang doon ko na-realize na ang hirap magkaroon ng real connection sa mga tao na akala mo you're being true to everyone. Pero hindi rin pala yung nare-reciprocate ng lahat. So, tama ka, Mike. Parang ang hirap mag-expect, ang hirap magtimpla ng mga tao. I saw all the Facebook posts that day after that episode aired. And to be honest, even if, for example, me, I'm a cis woman, I'm able to relate, not in exactly the same way, but I'm so able to relate to just the broad concept of, everybody likes you, or okay ka sa work, pero hindi ka necessarily top of mind when it comes to choosing. So parang kaya feeling ko yung moment na yun touched so many hearts kasi even if you're not from the community, even if hindi kayong tagapagpasaya ng group, even those, yun nga, ako personally, I feel that way na generally, I'm liked by anyone, pero kung dumating ang point na may paranking ng something, self-aware ako na, ay, shucks, hindi ako top dyan. And it makes you lang think of, syempre, masakit kasi tao ka lang, but at the same time, ano ba yung vina-value ko? Parang the love and respect of others, or gusto ko ba maging first choice? Iba-iba tayo ng mga sagot doon. The upside, though, of this story of Isnir, kasi ano na yun 6 na duos who chose their final duo, and it was based dun sa ranking nila in a task. Prior kasi to that activity na final duo formation, all the housemates were asked in the confession room to rank kung sino yung pinaka gusto nila at pinaka hindi nila gustong maka-final duo. Si Charlie, when we asked her dun sa actual final duo formation, sabi niya, yes, Isnir is really my first choice. And a lot of people thought na she just said that kasi nandun na sila. Oo, kasi parang to make Isnir feel better. Pero that's really actually what Charlie answered in the confession room. Si Isnir talaga yung una niya. As in, hindi yun etchos. She told Isnir, and then yun nga, I think Isnir said at the time na parang it feels good na kahit sa isang tao. Correct. First choice ako. Parang ganun. Correct. Okay, Chares for big winner na tayo, guys. Wait lang, first lesson pa lang. Na pala. Nadala na agad tayo ni Ate B. Hindi, wala kinalaman si Ate B sa feelings namin. Masipin nyo naman. The views and opinions of the host. The views and opinions of the host. It's not necessary. Correct. Does not reflect I'm not lobbying for any final duo. Correct. Dahil si Ate B ay isang neutral person. Bilang siyang isa sa angels ni Kuya. Parang may mga medyo favorite naman ako. Pero publicly. Hindi mo lang pwede sabihin. Wala. Correct. Tao lang tayo. Lahat ng mga... Correct. Actually, I believe all hosts, all of us have our own bets. And the beauty is, iba-iba din kami. Kasi nga, ang lakas talaga ng naging final batch duos. Na to. And saka feeling ko rin kasi parang kayo mismo, yun nga, yung mga staff, mga host, ganyan, meron kayong
mga information na syempre hindi naman nasi-share na sa lahat. Kasi 'di ba limited lang ang airtime, hindi namin makikita lahat na nangyari or lahat ng napapag-usapan inside. So for sure meron din kayong mga sariling opinion based on what you see or what you hear when you do the production, di ba? So for sure, understandable naman yan. Hindi lang natin pwedeng sabihin kung sino para... Malalaman nyo sa takdang panahon. Malalaman sa takdang panahon. Makikita nyo sa sa big night kapag yung camera nakatunog sa kanya. Pag masaya sila. Joke lang. Ate B, huwag ka sa kanila. Hindi. Okay lang ako. Actually, until now, wala pa rin akong like final. It changes, di ba? Same. Through the different tasks, through the different pinapakita nila. Parang pwede din pala to, gano'n. Nare-reveal talaga yung mga true totoo yung mga colors. challenges. Yung mga challenges talaga lately, yung painit na after nung yung mga house challenges. May maiisip ka talaga, may manabasa pa akong Facebook post na this housemate lost his ganyan, his empathy, blah blah, may mga ganun ba sila. May mga opinions talaga yung mga tao. And I feel like kung nanonood ka talaga ng edition, talagang ma-observe mo na invested talaga ang lahat. Correct. As in, ibang klase talaga siya. I-add ko lang doon sa sinabi ni Mike. Narinig ko to kay Brother Bo dati. Na parang 90% of the pain na nararamdaman ng isang tao is self-inflicted because of expectations. Dahil ngayon tama yung sinabi ni Mike na pag ano yung binibigay mo, it doesn't necessarily mean ibabalik sa'yo at the same level and same gravity. Ano yung 10%, Jed? Saan napunta yung 10%? Ano talaga? Headache, migraines, ganyan. Pain kasi, ganyan. Heartbreak, ganyan yung mga 10%. So yun talaga yung life lesson, huwag mag-expect. Or hindi, manage your expectations, kumbaga. Kumbaga parang change the mindset na hindi porke ganito ako magmahal sa'yo, ganito rin sila magmahal sa'yo pabalik. So, if we accept that fact na yun, parang mas madali natin matatanggap na hindi tayo masyado masasaktan, kumbaga. Para malilesen. Kasi, di ba, tao lang din naman talaga tayo and we experience pain all the time. But, yun yung sabi ni Brother Bo before. Kaano-ano niya si Kuya, si Brother Bo? Kaano-ano niya? Kasi brother. Big brother? Big brother niya. Small brother Bo. Baka small brother. Ay, naku, pasensya ka na, TV. Pasensya ka na talaga. Okay. Brother Bo. Maganda, I like Big it. Brother. Mga Kuya Bo na yung tawag kay Brother Bo. Kuya Bo pala siya. Kuya Bo. Ito sa akin, yung aking, third na natin to kasi si Isha tsaka si Mike meron na. Yung sa akin, always make do with what you have for the moment. Yung kung ano yung meron ka, learn to make use of it. Kasi dito ako na-inspire talaga yung kay di ba si Klang lagi siya nagluluto-luto ganyan. Tapos may isang episode talaga na parang nagkaroon siya ng hindi ng aha moment na parang huy, pwede natin gawing bagoong substitute yung prawn crackers. May ganun siyang Tapos tinanay nilang ipanggisa yung mga chips, yung mga, kasi di ba ang dami nilang supply ng mga chips. Inulam sa kanin yung correct. Fishda ba yan? Fishda? Basta yung mga chips nila doon. Oo, doon. ganyan. So parang sabi ko, kasi di ba challenge sa kanila lagi yung pag hindi sila nanalo sa weekly task. Parang walang karne, walang parang gulay galore kasi wala silang weekly budget. So parang sila, mindset na ba nila na kahit na hindi tayo manalo ng weekly task or ng weekly budget, kakain tayo ng masarap with whatever we have. So, kaya naalala ko rin, nagmarka rin sa akin yung sinasabi ni Klang na yung nag-aaway sila dahil sa weekly task. Karne lang yan. Oo, karne lang yan. Okay lang na wag na tayong magkarne kung nag-aaway-aaway naman tayo ganyan. Di ba? May ganun siyang nag-a-acting sila Shuvi na nag-aaway yes. Kasi gusto nilang Cyril. Correct. Kasi sineset up nila na magalit si River. Di ba? Yung picturean. Oo. So parang doon talaga na-realize ko na yung niya talaga, yung puso niya, ibibigay ko, lulutuin ko kahit anong gusto nyo na para lang maging happy and harmonious yung relationships dito sa loob ng bahay. And napakita niya yun through making do with what they have. Kasi hindi naman nga weekly, kahit gano'n nila kagusto na strict tayo na manalo tayo all the time, hindi talaga gano'n yung nangyayari, di ba? Hindi nila controlled na mananalo sila all the time. So parang mantutong mamaluktot kapag ang kumot ay bitin. Bitin. Pag malitang kumot. Pag malitang kumot. Nawala yung Sinortcut na natin pag bitin. Walang rhyming. Wala yung Nawala yung Hindi
kasi diba, kagaya nun, sila is niya gumagawa ng ganache gamit yung chocolate powder drink nila. Mga ganyan. Tapos happiness na nila yung air-fried na mga cakes dun sa loob. Na pati ako na-try ko dito kasi nga available dito yun eh. So, try ko yung yung air-fried na mga fudgy bar. Try ko nga yan. Diba? Masarap naman. Adjust kayo. Galing. Exactly. Adjust din kung ano yung meron. So, wag tayong ma-push na kailangan meron tayo lahat ganyan. Kasi hindi ganun yung life. Actually, yan talaga, life lesson for every single housemate. I can confidently say na isa sa mga pinakamatututunan mo sa bahay pag housemate ka ay you learn to appreciate the smallest things. Yun talaga. Kasi syempre sa loob ng bahay parang wala kang kahit ano. Pamilya mo, mahal mo sa buhay, technology, sense of time, wala ka ding traffic, wala ka ding wallet. Parang the littlest things, sobrang na-appreciate mo. And even the things that other people do for you, na ma-magnify din. So, nagutom ba kayo, Ate B? Kami, may times na gutom kami. I was just about to say na itong season yung pinaka hindi gutom na season despite losing weeks. Kasi nga, ang dami nilang snacks sa loob. Ay, totoo. May donuts, may chips, may kape, brownies, may kape, may juice. Hindi sila malungkot pag wala silang budget. Kaya pala puro savings sila. Sila lang save ng pera. Hindi, tsaka dati naalala ko pa, parang diba, parang iuulamin na lang ng mga housemates si saging at saka toyo. May mga ganun silang kwento before. Yung mga old seasons. Ito, hindi nila kailangan mag-ganon. Hindi nila kailangan mag-toyo and rice kasi ang dami nilang sponsors. Love it. Kaya Ate B, dun sa season mo before, ano yung worst na kinain nyo for a week dahil wala kayong budget? Worst? Wala naman kasi may gulay tsaka kanin. Even if you don't have budget, there's bigas, there's tinapay. Although nakarasyon yung tinapay at tsaka may only gulay. So hindi naman talaga sila ever nagugutom. Kangkong, petsa, yes. String beans, garlic, onion. So, may nagbebenta dyan sa labas na IBS. Itlog, tapos hindi may Hindi egg. kasama yung itlog. Hindi kasama itlog. I think kaya ko pala Free mag-survive. ang itlog tsaka bread, pero hindi only. May limit. Isa. Yung nila, yung bilang. Bawal magmadaming itlog, ha? Baka... Kaya pala may episode na di ba may episode na nagwawalaan ng itlog? Parang nila na sa'yo na tong itlog ko, akin na yung ganyan. Parang ginagawa nilang trading currency yung itlog, yung barter. Oo, kasi ngayon yung meron sila. Pero totoo yun. Nakikita ko rin sa mga post-interview sa mga evicted housemates na parang sinasabi nila na ang saya pala nung walang cellphone. Na-appreciate nila yung moment na tahimik sa social media. Kasi again, celebrity kasi sila, diba? So, parang iba yung dating sa kanila nung katahimikan ng technology while inside the house. Kaya parang, so feeling ko life lessons din yun, guys, mag-detox tayo. Mag-social media detox tayo kasi maganda ang effect sa atin once in a while, di ba? Super ganda ng effect. Correct. Totoo. Lessen the screen time. Mag-break po muna kami ng mga 3 months. Hindi po muna kami magre-record ng 3 months. Kasalanan nyo kasi to, guys. Sinisip pa. Or speaking of break, ito when we return, mas marami pang adulting life lessons from PBB Celebrity Collab Edition with, of course, Ate Bianca. Kaya dyan lang kayo magbabalik ang Siligang sa Gabi after this quick break. Hello Philippines and hello world! I'm Bianca Gonzalez, ang OG border ni Kuya, and I'm so happy to be back dito sa Siligang sa Gabi, the podcast! Break time muna tayo sa usapang PBB with Bianca G. Time for members shout out! Hello to the certified Ka-Okra Pro and Pro Max members on patreon.com/Siligang sa Gabi. Go Isha May! Alright, simulan natin sa iyo, Tony Dita, Glay, JC, Joanne, Insect Bites. Tama ba yung pagkasabi ko? Yes. Hazel, Milin, Corinthia, Yes. Carl, Farmer, Sarah, Jelay, Rybera. Tama ba?
Yes. Jonathan, Mosh, Aki, Lulu, Chino, Trisha, Ashley, Nurse Camille, Pris, Ichigo, Dar, and Marlene Faye. Hi sa inyo, Hi guys. guys! At hello din sa iyo, JV, Rararam, Zyren, Vida Margaret, Jeremy, Limin Huko, Lemon, Jermaine, Saitel, Nix, Marinil, Jean, Joseph, Kirby, Manags, RJ, JP, Christian, Mama Batong Bahala ni Rio, Moana, Primrose, Maida, Chloe, Donna, J, Cassandra, Marky, Ren, Aid, Kat, Diane, Sheena, Jimiel, and Kai Welmer. Hi guys! Ayan, ako parami na ng parami. Ito pa, si Jennifer True. Shaula, Ate A, Mads, Franklin, Zarina, Gio, Aiko, Moy, Kims, Vernice, Norly, Janie, Emma, Maria, Tita Cecil, Bell, Shane, Sheila, Ninang Carla, Manzo, at kay Dave na nasa Canada. Hi! Yes. Hi guys, I love you all. Thank you to all our members dahil sa inyo may once a month live recording na tayo tuwing end of the month. Plus dahil din sa inyo nakakatulong tayo sa ating chosen organization dahil part of our subscriptions ay sinishare natin sa kanila. And for the month of June, napili natin ang Child Hope Foundation who promotes the welfare and protect the children's rights, lalo na yung mga street children sa Pilipinas. Kaya mag-subscribe na kayo sa patreon.com/siligangsagabi at make sure na Pro or Pro Max ang membership ninyo para mapanood nyo in advance ang episode. Sino nag-upload? Kayo na Sino mag-upload inutusan ng pala? episode. Oo, kayo na bahala. Go ahead. So go na mag-Pro and Pro Max membership na kayo. Again, sa patreon.com/siligangsagabi. Okay? Ngayon naman, dadaka tayo sa ating special i-shoutout sa gabi. Go, Isha. Alright. Ang ating shoutout today ay magiging Q&A for Miss Bianca. Okay. Simulan natin from a question from our listener. Ito, nag-specific pa siya. Sabi niya gusto niya may moniker siya. So, itong question na ito ay nanggaling sa ang bouncing baby boy ng Bulacan, si Briggs. Si Hi, Bricks. Bricks. Yes. Oy, Bricks, in deck ha, pakisend. Katim pa. Okay. Ito ang kanyang question. Since your season was the first ever celeb edition of PBB, what if may collab din across yung season nyo? Sinong kapuso artist kaya ang gusto mong maging kaduo? I love it. Wow. Go, Ate B. Super easy to answer actually. Oh my God! Okay. Sino? Gusto kong piliin na ka-final duo Ay, ang naray. isang housemate na napakahusay sa task, Okay. Sino to? madiskarte, Ay, parang kilala. masayang kasama, at Mhm. isa sa tinuturing kong kapatid sa industriya, Drew Okay. Arellano. Pwede. Biyahe Pwede, For, the, ang labanan. for big winner Oo. kami kung nangyari yun. Correct. Oo, I think automatic na kayo laging nasa Oo. ano na kayo agad. Tapos ang Big pangalan night. ng ano nila, ng duo nila, Drunka. Drunk ka. SB19 fans. Tumabi let's go. ka Drunka. dyan. Oh, may theme song na agad Yes. sila. Oo, yes, kami na bahala at biyahe Perfect para nga sa nun, no? Ganda. 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 Love it. Winner. Okay. Iboto sila Okay. sa Ang Drew. save. Vote to save. Go. Next question. Nako, I think ipopropose ko to sa management na magkaroon ng reunion ang mga dating housemate. All-Star, PBB All-Star. All-Star. Oh, PBB All-Star Collab Edition. Hindi. PBB Host Edition. Host Edition. Voters Choice. Voters Choice. Ipapasok ko ulit lahat. Okay. Next question. Hirap. Next question. Ito naman ay nanggaling kay Kaina, ang Bordagol body ng Bagbag Novaliches. Sorry Ako si Kaina. Mga ano, grabe yung monikers. Ibang klase. Si Kaina, Yes. magsasend din to ng deck si Kaina eh. Ano pala itong mga to eh. deliverable kasi nag-iisip pa kayo ng monikers nyo. Ito. Go. Itong kanyang question. Would love it if you could share some of your funny or embarrassing moments from hosting. Sabi ni Hosting. Kaina. Parang General. behind the scenes, behind the scenes look. Okay. Sobrang Pero bang- dami. Pero the first that comes to mind is, this happened last year ba yun o this year? I forget. It was The Voice Teens. And I co-hosted The Voice Teens with Robbie Domingo. Tapos, merong part doon na ano na siya
parang final 6 artists, I believe. Okay. Parang semis na to. Live semis. So, live to nangyari. So, cue gap na to. Meaning, I was gonna say a line to cue to commercial. Yep. Tapos, chu-chu-chu-chu, teen, ganyan. Sa pagbabalik ng The Voice Teens. I look to Robbie and he goes to me, Ate B. Sabi ko, what? Sabi niya, you said teen housemates. Sabi ko, sa sobrang muscle memory ng dila ko na ang Sa teen, kasunod ng teen ay housemates. In my head, nasabi ko teen artists. Kasi yung tawag sa na teen artists. Yung pala, ang actual na nasabi ko, teen housemates. Nakakaloka. So, sabi sa Twitter na parang, naloka siguro yung mga bata kasi natanggal sa The Voice pero naging housemate. Papasok na pala sila. Tsaka pinag-isa mo ang mga franchise. Crossover. Yes. Crossover na yun. Nagka-unity. Correct. Nagka-collab din. Oo, correct. Ang ganda. Kasi naman si Robbie din yung kasama niya. Tapos, di ba yung feeling na same kayo yung host ng program? Oo, correct. Ganda. Hirap. Hanapin nga natin never yung ko na inulit. clip na yan. Na-post ko yun. I-share ko. Hanapin namin. I love it. Next question. Eto, may follow-up question si Kaina kasi ito madalas to mag-present eh. So sabi niya, any tips on public speaking? Not necessarily for hosting, kahit for regular folks in meeting or everyday life. Naku, magaling na yun si Kaina. Kaina, di mo kailangan. Masabi ko lang perfect question for Ate B kasi si Ate B ang wise speaker of the house. Dati Wow. Oh, yeah. Yes. Ang wise Yan ang aking moniker nung unang panahon. Bagay pala ang question na ito. Wise answer mo Ang yan, hirap. Ate. Actually, ang hirap na question kasi sa totoong buhay, sobra akong introvert. So parang talaga, skill set ko siya na natutunan ko lang for work. Siguro a practical public speaking tip. Kunyari, nasa work kayo, tas may ipapresent kayo, or may idea ka na gusto mong sabihin sa mga friends mo, wherever. Yeah. Ang sobra talagang nakakatulong sa akin ay isang simpleng, siguro let's say a 3-point outline. Meaning, kung meron kang gustong puntuhin dun sa work presentation mo or gusto mo kumbinsin yung friends mo kung bakit ito yung kailangan yung puntahan this summer, list ka ng 3 main points. Yeah. Tapos usually, malakas yung una, malakas yung end, pang mic drop yung end. Tapos yun ang pwede mong sundan na structure. Okay. Winner Thank yun. you so Oo. much. Simplified. Yung, simplified mic drop. pero may impact, 'di ba? 3 points ang kailangan mong isipin. Ang ganda nun. Kasi pag 2 bitin, pag 4 parang ang haba. Oo 3, nga. I always find 3 is a Parang Correct. sweet spot suave yung 3. number. Correct. Yeah. It always comes in threes, 'di ba sabi nga nila. Okay, sige. Correct. Apply natin kaya yan pala, sa mga presentations. May appetizer, main dish, may dessert. Kaya pala Wow. English. Kasi it comes in Bawal threes. ka mag-extra Oo, rice. correct. Bawal ka Bawal mag-extra pa. rice. Eh, paano kung Grabe Andy? yung Rice. grabe yung Andy range ng mga thoughts mo, Mike. Ibang level talaga. Sorry. Grabe Si Ate B spectrum. pala yung kasama natin. Okay. Paalala ko lang sa may Oo, guest si Ate tayo B pala. today. Charing. Ang ganda naman share ni Ate B. Pero kung kayo ay may mga questions or meron kayong gusto ipa-shoutout, i-DM nyo lang yan sa amin sa Siligang sa Gabi across all social media platforms at Siligang sa Gabi, okay? So ngayon, back to the episode. Napapasarap na lalo ang last chikahan na. natin, pero Last meron na na. tayong last lessons na ipapa-validate, ipapa-approve sa ating guest today. As a principal ba to? Sa principal Yes. ka talaga dito. Yan nasan Ate B. ate. Sinong gusto mauna sa life lessons? I think Mike, ikaw na ulit bilang ikaw yung konti. Alam mo, Go. oo nga eh. Go. Yung pangalaw ko nga parang hindi pa nga yata lesson. Ano ba yan? Sinasabi natin. Let us hear sige. that. Hindi, si Ate B Hindi. magde-decide kung lesson yan o hindi.